obispo noon na kinailangang humarap ng mga criminal charges. But for me, that was no big deal, no? Ang big deal talaga sa akin yung almost araw-araw, daming namamatay. Uh, Hindi ko talaga matiis yun. And parang ang pakiusap ko na noon pa, please lang, huwag niyo silang patayin. Parang ganun. I cannot rehabilitate dead people, sabi ko. Wala namang mag-a-agree na ang mga adik ay dapat mamatay. No? They're sick people. They need our help. Yun lang. It was an appeal to compassion. In the first place, wala naman sa ating batas na nagsasabi that you can just kill. Even judicially, wala na nga yung death penalty, di ba? Now, I didn't know na sinusundan pala ng Pope lahat ng mga news na to. And Boss I po didn't know si Sedna, napansin niyo po ano yung nangyari sa kanila. Hindi lang pala siya. Nagulat din ako dyan, 4 na bishop ang kinasuhan ni Duterte during that time. Nakakatakot yun dahil that's a blasphemy, criminal charges at gusto mong ipakulong yung mga hinirang ng Diyos. Sa batas po ng simbahan at saka sa Biblia, Ecclesiasticus 7, bibigyan ko po ng kayo ng idea, no, sa mga naglalapastangan, sa mga bishop. Diba, minumura rin yan ng dating Pangulo, minumura yung mga bishop, no? Not even God, mga bishop. Ang sabi dito sa Biblia mismo, sa nagsabi rito na sabi rito, no, sabi matakot kayo sa Panginoon, sa Ecclesiasticus 7:29. Ang sabi rito, matakot ka sa Panginoon mo ng buong puso, igalang mo ang kanyang mga pari. Pinapasabi dito, igalang ang mga pari. Pero yun nga, no, ang ating dating presidente talagang hindi lang niya minumura, gusto pa niyang pakulong. And dito rin po sa 105 din, no, mahirap po yung mismong kakalabanin natin, yung mismong mga pari ng Diyos. Sa awit 105 nakalagay po rito, ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang mga hinirang. Ang mga propetang hinbasta. So, di ba minumura pa po. Kakalungkot lang, no? So, tapos 4 pang obispo yon. Ayan, sabi niya, malamang hanggang ngayon may yung charge na yan. Criminal charges ang ng ating administrasyon. And which is sa Sacrilege 2120, abay, yung mga naglalapastangan sa mga konsekradong tao, konsekrado sa Diyos, ay nagkakasala ng sacrilege, which is a mortal sin. So, dito magkakaroon tayo ng idea kung anong ginawa, no, ng dating administrasyon sa mga obispo. 4 pala sila, sabi niya. At nagkaroon ng crisis sa sahan dahil doon sa 4 mismong obispo na imagine mo kasuhan mo. Sila lang naman ang nag-express, sabi niya, no, yung hindi dapat patayin. Ganun lang naman kasimple. Huwag patayin kasi wala naman death penalty. Bakit patay? Walang batas na gano'n at walang Diyos. Yung ano niya rito at nakakagulat, 4 pa pala ang mga obispo. So ituloy po natin. No? Napakaganda ng interview po ito, ituloy po natin. Secretary of State pala, part ng responsibilidad niya ay ang i-update ang Santo Papa sa mga bishops na nag-undergo ng a kind of crisis, whether positively or negatively. But nung mga panahon na yun, pag sinabing bishops in crisis, medyo negative ang dating. Parang yung laging related sa sex scandal, sexual abuse, mga ganyan, nakakahiya talaga. Because we're dealing with a human church after. Pero yung when Pope Francis pala hears of a different kind of crisis dahil sa pastoral na paninindigan at being on the side of the poor and the disadvantaged, talagang tinututukan niya. And I found that out nung dialogue itself. Nung nagsasalita ako, ininterrupt niya ako, sabi niya, wait a minute, you are that bishop? Sabi niya, yes, Pinapalang niya dito pala yung yung war on drugs ni Duterte during that time at yung mga crisis ng mga obispo. Ayan po, alam pa ano nagkasila. Wait a minute, ikaw ba yon? Actually, makikita na may connection siya eh. Yung paglaban niya taga sa gobyerno, anti-war on drugs, may connection yata sa pagiging cardinal niya yun eh.
Tuloy po natin. Si Sedna, tuloy po natin. Happening in your diocese, ang sabi niya. Marami pa siyang sinabi, hindi na makuquote sa publiko, no? But anyway, yung after that encounter, on my way out, hinatak pa niya ako. Kasi usually, pag palabas na, yung yung parang mag-abraso ko lang sa Santo Padre, sa Santo Papa, and wala nang chit-chat. Sabi ko, Diyos Santo Padre, gano'n. Mas komportable kasi siya mag-Spanish eh. Hinatak niya yung aking shoulder, yung aking kamay, no? And he said, espera, puedo bendecirte. Sabi niya, wait a minute. Sabi niya, can I bless you? Parang nadurog talaga yung puso ko. Parang, can you imagine the Holy Father himself offering to bless me? Ganon. I'll never forget that, na pinray over niya ako. Kaya fast forward nitong synod, na last na pag-uusap namin, ito na yung context na in-announce na ako'y gagawin niyang kardinal. Humarap ako sa kanya. Tapos doon ko nga, sabi ko, Santo Padre ko, and I think I'm alive because I stayed alive because you blessed me. I'd like to thank you, sabi ko. And nagbiro pa nga siya, sabi niya, I am not called now to Boss martyrdom. po, si Sedna. Alam niyo po, anong narinig yung sinabi niya, so I'm still alive, buhay pa ako. During that time po siya po yung business sa lay minister ako diyan sa Caloocan po, no? Actually, isang akbang lang yun, ilang akbang lang yun, nasa opisina ka, harap lang dral, no? So yung opisina yung gilid lang yun. At nang nagkakaroon po ng ganyan, parang dami yung mga death threat. Kaya daming pulis na sa pumupo ako sa mga uli kasama death threat siya. Pero pansinin niyo po yung nangyari, no? Napakaganda. Isa lang nalaman ni Pope Francis yun, nalaman na siya yun, over. Pero nung pag-pray over niya, pansinin niyo, the following fast forward, sabi niya, bumalik sila sa nangyari ay inordenahan bilang cardinal. Po yun doon sa nangyari niya, tama po, malaman kita taya niya. Isa yon sa nakapag-ano sa kanya, angat sa kanya. Po Francis nakita niya yun. Kaya yun, ginawa siyang cardinal. Connection, sabi niya, thank you Father, thank you Holy Father, kasi nga, malakas yung ano mo, yung pray over mo, sabi niya, you blessed me, kaya buhay pa ako. So totoo yun. So dahil sa pag-bless ni ng ating Santo Papa sa kanya, that's malaking possibility na nakayanan niya lahat at yun dun sa death threat niya hanggang sa hinirang siya ng cardinal. Ang ganda, ano po? So ituloy po natin. It was in an informal setting, hindi ba? Yes, oo. What does this setting say about the Pope's style? Well, ganun siya talaga. Like, kasi kunyari, itong setting, yung setting namin sa synod, for example, yung sanay siyang dumating ng maaga. So, kunyari, nag-lunch break kami. Pagkatapos, mag-i-start kami ng 3 o'clock, 2:30 nandun na siya. At deliberately, aagahan niya yung dating niya para mabati siya ng mga synod participants. And walang basta lapit ka lang. Lapit ka lang sa No kanya. time limit. Wala. Well, of course, may you be conscious of the people who are waiting after you also. Ganon. Pero ganon siya. Hindi ka kailangan makipag-appointment, hindi ka kailangan maging too formal, ganon. Tapos ako nga, I felt very awkward kasi nakatayo sila, nakikipag-usap sa Santo Papa, na siyempre naka-wheelchair siya, hindi siya makatayo, ganon. Hindi ko ma-attempt, nakakausapin ko siyang, nakayuko ako sa kanya, tapos siya nakatingala sa akin. So, ang ginawa ko, I grabbed the chair and I sat para eye to eye kami. And
I could sense he appreciated that even more. Parang gusto talaga niya na yung magkapantay lang kayo. Bishop, ihabol ko lang ngayon, 2015 papal visit. Yeah. Maraming curious, ano ba nangyari behind the scenes doon sa Tacloban trip? Like, Okay. was he really prohibited Pause from po. going to Tacloban? And did he really force his way into it? Yan po na ngayon, dito naman tayo doon sa Tacloban na nangyari na pumunta sa ating Santo Papa sa Tacloban para po i-bless niya yung mga, 'di ba? Diyan po yung pinakamalakas na na Yolanda. So, yung po yung may kukwento siya diyan kung ano yung nangyari doon, which is sa kanya, siya lang nakakaalam noon at hindi yan na sa news yung nangyari doon kay sa ating Santo Papa during that time. Pakinggan niyo po mabuti, napakaganda ng kinuwento niya diyan. Nasa yun nasa news yun dati nung pumunta ang Santo Papa sa Tacloban. May nangyari pala deep inside doon sa loob noon, may mga nangyaring kakaiba pala. Ikukwento po ng ating butihing kardinal. And they were saying, Holy Father, there's a typhoon coming, and it may very cold for the airplane to land. Ganon. And but he said, let me talk to parang he spoke with with the pilot. Parang ganon. No? Parang he really went out of his way. Parang sabi, sayang naman, I'm here already. Parang ganon. No? Are you really sure you cannot land this plane? Parang ganon, no? Nagpilit talaga siya. Makulit, kinulit niya. Ay, oo, may kakulitan talaga. Paano po kakulitan niya? Ay, well, yung actually may katigasan din ng kaunti ng ulo. Talaga. Nakita yun especially sa pagkakasakit niya eh. Dahil mga 2 weeks na siyang nag-uubo at pinapayuhan na siya na magpa-ospital. And then, laging sinasagot niya, ako nag-declare ng Year of Hope. Ako yung nag-invite sa mga tao na mag-pilgrimage sila. Tapos darating sa Rome na hindi nila makikita ang Pope. Sabi niya, baka ma-disappoint sila. So, he kept postponing it and he kept dismissing it na parang asthma lang. Yung pala may pneumonia na siya. Pause. Yun, yung sinasabi ko, pabiro. Ang dami natin natutunan. So, sa sakit niyang pneumonia, matagal na pa pala yung parang inuubo-ubo lang. Hindi niya pinapansin daw ng ating Santo Papa. Actually, ginagawa niya pang asma-asma lang. Why? Kasi daw, mas gusto niya talagang pa rin yung obligasyon niya. No? Yung mismo obligasyon niya, responsibilidad niya sa tao bilang Santo Papa. Ay sabi niya, Cardinal ngayon is matigas ulo pagdating sa health niya. So he doesn't magayon, he doesn't care about himself. Importante yung mission niya. So yun na nangyari, kaya daw akala asthma lang, akala simpleng ubo, nagka-pneumonia na si Pope Francis. So yun ang dahilan kaya pala medyo lumala ang sakit niya. No? Ayun, it's good to know, 'di ba? Nalalaman natin ngayon actually kasi nasa loob siya kaya alam na natin malapit kasi siya sa Santo Papa. Tuloy po si Sedna. Parang may katigasan ng ulo. Pag sinabi niya, hindi muna ako magpapa-hospital. Later na lang, no, talagang nakakaroon na siya ng shortness of breath. So sa Tacloban, ganyan din. Well, Did he show impatience? hindi naman. Doon sa Tacloban nga, yung sinasabihan siya na malakas ang hangin, uulan, you might have to wear a raincoat. Ang sagot niya, so what? I will wear a raincoat. Alam mo, basang-basa ang Santo Papa noon. And the funny thing was, yung Archbishop ng Palo, Leyte, si Archbishop John Du, yung suot niyang abito, may piping na pula, di ba? Ganyan yung mga suot ng mga archbishop, di ba? Meron siyang fuchsia na piping. Ganon. Nung mabasa yung kanyang cassock, siya, ang tawag dito, para siyang nagbi-bleed. Yung nag-wear out yung pula. And then, pumapatak-patak na parang blood.
Ang sabi ni Pope kay Archbishop Jan, "You're bleeding, you're bleeding." Sabi niya, "No, no, Holy Father, it's just my cassock." Sabi niya. Kasi mumurahin lang kasi yung kanyang sutana. Kaya nangupas yun, nangupas yung sutana. Nangupas. Oo. Ngayon pong you remembered all these good things about Pope Francis. What is your prayer that the next Pope would be? Well, na sana masustain yung vision of a synodal church in mission. Masustain sana yung ang invitation na to a more listening church. Isang simbahang marunong makinig, hindi lang simbahang pinakikinggan. Kasi totoo naman na, di ba, parang ang image namin, preachers, ganon, you have to listen to us. But before we can ask people to listen to us, we have to be ready to listen to people ourselves. Baka yun ang malaking pagkukulang namin. And that might be the reason kung bakit in many instances bumababa ang kredibilidad ng simbahan. I cannot blame people, no? But siguro ito yung parang advice sa amin ni Pope Francis, no? Magpakumbaba naman ang simbahan. Bumabad naman, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Huwag yung uupo lang sa parokya at maghintay na dumating ang mga tao. Parang lumabas kayo, reach out to people. Kasi ang daming mga tao na, alam mo, kunyari kapag ako nakita ko yan, yung Ash Wednesday at saka nung Palm Sunday, yung bang, these are the rare moments na ang mga dukha papasok ng simbahan. Yeah, kasi many of them, they don't even, ang mga typical parokyano, yung regular churchgoers, bagay, mga manong-manang, mga ganyan, sanay magsimba. But every now and then, yung hindi sanay magsimba, nandyan sila sa loob. May dala rin palaspas o gusto rin ng ashes, ganun. Pero hindi papasok sa simbahan. Doon lang sila sa mga plant boxes, sa mga gilid-gilid, ganun. Kaya sinasabi ko sa mga pare, naku, samantalan nyo na yung panahon, pumasok na nga sila. Yayain nyo lang, pumasok sa kaloob-looban ng simbahan, ganun. Paano sila papasok kung ang susungit natin, kung tipong ayaw natin magpapasok, nakachinelas, nakasando, ganyan naman sila, di ba? Ganon. They don't mean to disrespect the church. Parang sa kanila, parang okay na sa amin, dito na kami sa mga gilid-gilid. But if you go out and show them that they're also important, or kahit lagyan na lang ng sound system yung labas para marinig din nila ang salita ng Diyos, they will value that. And yun yung welcoming church na gustong mangyari talaga ni Pope Francis. Cardinal, alam naman natin na sa College of Cardinals, iba-iba yung schools of thought, no? And if the next Pope would not be someone who is open to the synodal process, the synodal way, as a pastor, how would you help Catholics in the Philippines? Ayan po, no? So, malinaw yun. Yun yung gusto. Ayan, papunta na tayo dun sa College of Cardinals, yung pagboboto, no? ng bagong Santo Papa. Pero before that, sinabi niya kung ano bang plano nga na simbahan. No? So, kumbaga, to reach the people. Hindi yung tayo lang pinapakinggan, kundi ang gusto ng Santo Papa is pakinggan din natin sila, no? Yung mga tao, pakinggan daw dapat din yung mga tao. Kung ano ba yung kailangan nila. Katulad ng sinabi niya, kapag hindi halimbawa sa sobrang dami na sa simbahan, no? Hindi naman masyadong marinig, sabi, so maglagay na lang kayo ng speaker sa labas. So para yung salita ng Diyos makarating sa tao. So kumbaga, ang church mag-a-adjust siya ngayon sa tao. And that's the mission of Pope. Ngayon, nandito na siya. Ang ganda, no? So, tuloy-tuloy na po yan. Papunta na tayo sa College of Cardinals. Paano ba bumoto ng Santo Papa? At yun nga, no? Pakinggan natin yung sasabihin niya. Yung ipagdasal ba natin? Ano ba dapat ang ipagdasal natin ngayong parating na bagong Santo Papa pa sa pagboboto? Ano ba yung dapat gawin? Pakinggan po natin ang ating buting Cardinal David. Si Sedna, tuloy po. Si Sedna.
Mahina daw ba yung audio, Bro Jando? Okay lang. We expect to be a change in the church. Well, una sa lahat, Pat, parang I hope not. Na I hope hindi magkaganyan, no? Parang malakas ang tiwala ko na ang Holy Spirit, kasi yun ang papel ng Espiritu Santo, sustainer, eh. Parang ganun, no? Na yung mga vision sa simbahan, hindi yan nakapako lang sa isang personality. Yung tipong dahil siya ang Pope, pag alis niya, parang wala na, ganun. Hindi ganyan. Um, even the writings of Pope Benedict, of Pope John Paul, nandiyan pa rin sila. They're still part of the teaching authority of the church. Pero ako, I'm really hoping na masustain talaga yung direction that has been taken by Pope Francis. Ngayon, kung hindi, then maybe the Holy Spirit has a message to all of us. Baka sinasabi lang ng Holy Spirit, pag-igihan pa yung conversation, no? And never to exclude anybody, even those who disagree with us. Ganyan si Pope Francis, eh. Yung just never reduce the faith into an ideology. At dapat sa conversation, laging we come with an open mind. Hindi magsasara ng isip. Na wag yung tipong mag-cancel culture. Yung bang because you don't think the same way as I do, hindi tayo pwedeng mag-usap. Hindi. Kapatid mo pa rin yan. Yung ganun ba? Keep on, carry on with the conversation, and who knows, the time will come when the Holy Spirit, will make it possible na magkaroon tayo ng points of convergences talaga, na magtagpo-tagpo tayo. Ganyan. Ganyan naman ang what it means to be Catholic. First, to be respectful of diversity, because our concept of unity is not uniformity. Hindi yung pare-pareho tayo ng isip, parang gano'n. Hindi. Parang we start with a presupposition na magkakaiba tayo, pati sa personalidad. No? Let's begin with a respect of the otherness, and then makikita mo, pag nagtagpo-tagpo tayo, that's a higher level of unity that is respectful also of diversity. Cardinal, one last question. It is an unavoidable question because so many people, Filipinos, are rooting for you or Cardinal Tagle, the Filipinos, si Cardinal Advincula. For the sake of the education of everyone, how would You said you nga po, ayan, no, yun malinaw po yung ano, no, malinaw po yung sinasabi diyan. Ang ngayon itutuloy niya ngayon kung paano ba talaga tayo bumoto. Ang sabi niya una, ang siguraduhin natin, ang sabi ni Santo Papa natin, wag daw masyado tayong ano sa mga disrespectful sa mga, siyempre kasama ng ibang sekta yan. So kailangan daw we need to respect uh, all people talaga, no, lahat. So wag tayong masyado daw ano, paalala sa atin lahat 'yan na masyado tayong alam mo na yung kasi indifferences kasi may mga taong magkakaiba tayo ng paniniwala, sabi niya, no. So yung ideology natin ay magkakaiba. Kailangan daw wag kagad-kagad impose yung sa atin, kundi we need to respect. At sabi naman ni Pope Francis, ayon kay Cardinal Tagle, ang gusto ni Pope Francis yung magbahagi tayo sa lahat, kahit anong sekta man yan, respect, just continue to talk to them, sabi ni Cardinal. So just talk to them, and sooner or later, sabi niya, malay mo, tataas tayo doon sa level na papasok tayo doon sa spirituality, doon tayo magkakapantay-pantay later. But for now, respect muna, kaya pala may ecumenism. Respect everyone, just talk to them. No, yan ang gusto ng Pope. Para sooner or later, hindi natin alam, sabi nga ni Cardinal, doon tayo sa level na mas mataas pag-uusapan na yung tungkol sa katotohanan. But respect muna daw, sabi ni Pope Francis, ayon kay Cardinal David. Ngayon po, ayan na, ano ba yung dapat natin gawin? Tatanong ng viewer, kailangan ba ipagdasal yung dahil mga ano natin, dahil ito yung mga Pilipino. Ito yung dapat natin gawin ayon kay Cardinal David. Panoorin po natin, pakinggan ang sasabihin niya sa mga nagdarasal para sa kanila. Tuloy po si Sedna. people who are rooting for the Filipinos in the conclave? Okay.
kanina nabanggit ko, walang candidates. Ito lang yung eleksyon na walang kandidato. Ito yung election na hindi ka sasabihan, ito yung mga pwedeng maging Santo Papa. Wala talaga, as in. Ang obligasyon lang namin ay makilala ang isa't isa. So, we must do our homework. Ginagawa ko na rin yung homework ko. Parang, syempre, gasino na lang ang alam ko sa ibang mga kapatid na kardinal. So, when you get to meet them, they're so human. No? Kasi, kardinal, para kala mo, taas-taas, nasa pedestal. Pero pag kami na yung nagtatagpo-tagpo, mga mabiru din, maloko din. Parang si Cardinal Chito Tagle ba? Mga halakhak ng halakhak yan. No? Ayun, walang kandidato. Huwag ho ninyong ipoproject ang concept natin ng halalan tulad ng nakagisnan nating mga halalan sa ating gobyerno. Alam natin there's something very sick about the way we conduct our elections, di ba? At kung papaano nagre-reinforce tayo ng tipo ng politika, ng pagpapadrino, at pagre-reinforce ng ayuda culture, yung gano'n, no? Disinformation, all of that is very sad, no? Dito, hindi siya election, kundi retreat siya talaga. And lagi ang tanong namin, hindi yung sinong gusto namin, kung sinong gusto ng Diyos na maging kapalit kay Pope Francis. And that requires a lot of discernment. Thank you very much, Cardinal. Sige. Ayan, no? So, malinaw po ang message sa atin ng simbahan ng Cardinal at ng Santo Papa, no? So, we need to, hindi na dapat tayo daw pumili kung sino yung gusto natin, kundi sino dapat may gusto, kung sino ang gusto ng Diyos. So, let's keep praying na, Lord, your will be done. No, kung sino yung gusto, kung sino yung gusto mong, kung sino po yung gusto mo, Lord, yun po yung masunod. So, yun lang po, mukhang okay na po ba yun, si Sedna? That's the end of it? Okay. Opo. Amen. So, maraming salamat po. Ayan po, no, napakaganda ng ano niya, no, ng interview niya ngayon. Kung kinumpleto na magmula kay Pangulong Duterte, napunta doon sa Tacloban, doon sa pagkakasakit ni Santo Papa, doon sa pagiging kardinal niya, hanggang sunod-sunod, hanggang doon sa pagkamatay ng Santo Papa, hanggang doon sa ngayon pagpili naman ng bagong Santo Papa. So yun lang po, sana marami po tayong natutunan ngayong gabi ito. Pansinin nyo na kumpleto na natin ang buong kwento ngayon ng ating buting kardinal, no? Which is very significant ngayong panahon na to dahil isa siya sa mga kandidato, nobody knows. No, o mali po natin ang Diyos gusto niya si Cardinal David. Hindi natin alam. So ipagpasa Diyos na lang natin lahat at least nalaman po natin ang halos actually, no, summary, halos kabuuan ng buhay niya papunta dun sa tinatawag nating conclave na cardinal na isa rin siya na magiging pwedeng potential na maging Santo Papa. Amen. Yun lang po, no? Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And maraming salamat po, Sis Edna, no, sa effort din po. Salamat po sa Diyos. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel Santos, sa iyong presentation. So, punta tayo ngayon sa ating tanungan portion. Okay, so tingnan natin sa Zoom kung meron na ba naka-raise hand. Sa Zoom ay wala pa naka-raise hand. So, ito tayo sa mga tanungan nandito. Okay, ang unang tanong ibibigay ko is from Alicia Herrera. Nasagot na po sa ito? May tanong po ako, bawal ba tawagin Papa Jesus ang ating mahal na Panginoon? Nakita ko lang po yan sa isa sa mga pinanood ko po sa YouTube. Okay, pakisagot mo na yon, Brother Brother Aljan. Ikaw dyan, Brother Aljan. Simple lang yung tanong na yun eh. Brother Aljan! Kanina po sa salita, di ba hindi? Hindi ka naririnig? Hindi ka nag-unmute eh. Hindi ka Wala kasi kami. Pati si Adit na, nagreklamo na. Yun na ba?
Okay, so atin na ibigay na lang kay brother, atin mo nang i-welcome brother Wendell Talibong from Uzami City. Brother Wendell, good evening. Atin mo na i-welcome. Lahat sila nagreklamo. Wala po signal dito po. Wala signal. O sige, ito na ibigay brother Angel. Ikaw nang sumagot brother Angel. Pati si Bro si Bro Angel nawala. Bawal ba tawagin Papa Jesus ang ating mahal na Panginoon? Okay, tingnan natin, no? Kagaya ng sabi natin noong pa man, no? Bro, tapos na nagsalita si Bro Johnny, kabisado niya yan, no? Ikaw naman, Bro Johnny, okay na, medyo nagkatatopic ko lang. Bro Johnny? Brother John Ray? Kaya mong salita Brother John Ray? Yes, hello. Dinig ba ako? Yan. Pagkasagot niya Yan. Brother Si Bro John Ray, naman. bawal wala tawagan na Papa Jesus ang Panginoong Jesucristo? Well, wala pong turo ang simbahan na Pati si Brother Julie pwede siya- nawawala-wala. hello. Sige, go ahead bro. What I mean is, wala pong turo ang simbahan ba dyan na bawal sa tawagin papa. No? Ngayon pa man, wala din namang turo na tawagin siyang papa. Pero ang question kung pwede ba siyang tawagin, why not? Kasi kung Colossians 3:11 ba dyan? Colossians 3:11. Sa akin yan. Hello, Brother John Ray? Hello, Brother John Ray? Hello, Brother John Ray? Ay, ang signal niya. May nasignal ni Brother John Ray. Hello, bro. Dyan. Sige bro, naputol-putol ka bro. Hindi ako, Naputol-putol ka bro kapag medyo lumalakas boses mo. ito. Wala. Sige daw, Ito. try mo na ulit. Ayan, pakibasa mo na yung Colossus 3:11. Ay, Colossus 3:11. Okay, so basa mo tayo sa Colossus 3:11, pero hintayin natin magbukas yung Bible ko. Di ako nakapagbukas ng Bible eh. Okay, so we'll wait lang po sa Bible ko na magbukas. Asa na ba yun? Wait lang. Mukhang buksan ko ulit ha. Inopen ko na yun eh. Wait lang. Baka loading lang masyado. Okay. So, patimulim sa ng ating Bible. Ayan, nabukas na. Colossus 3:11. Tayo ngayon sa Colossus 3:11. Okay. Ito sabi. Wait lang ha. Ito pala, Bible. Ayan. Ayan, sabi sa Colossus 3:11, kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Sa ibang salin yan, si Kristo is sa lahat, para sa lahat, sa ang dating Biblia. Ba't ko inuna to? Kasi may mga nagsasabi kasi na bawal sa tawaging papa. Pero pwede daw sa tawaging kaibigan, pwede sa tawaging ang dami lang gustong itawag kay Panginoong Kristo, maliban lang daw, pwede daw sa tawaging kuya. Yan. Pwede daw sa tawaging kuya, pwede sa tawaging kaibigan, hindi siya pwede tawaging papa. So sa talata kasing, hello Bro Angel? Kapatid din, no? Sabi. O kapatid, ang dami din, tawagin din siyang kapatid. Maliban na daw sa papa kasi daw nalabas na dalawa na yung ama. Kinakailangan kasi natin ilagay yung context. Pero dito sa talatang ito, ba't ko ginamit to? Kasi napakalinaw dito, sa ibang salin yan, si Kristo ay sa lahat at para sa lahat. So wala siyang tinatangi. No? So hindi po natin pwedeng limitahan kung paano siya tawagin. Kasi yung pagtawag na papa, for the second sa mga children, sa mga bata ba? Sa mga bata na
Usually kasi ang mga bata, tawag talaga sa mga matatanda, papa talaga yan kahit hindi ka ano-ano, papa. No, tumatawag at tayo ng papa sa Santo Papa, tapos ang Panginoong Kristo na siya yung source of that authority, hindi na siya tatawagin papa, hindi ba? Pero basahin nga natin ang hula mo diyan do, ano ba ang isa sa titulo ni Panginoong Kristo sa Isaiah 9:6? Isaiah 9:6, basahin natin. Isa sa titulo Sa ni Panginoong Kristo. Isaiah 9:6, ito yung sinasabi dito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya pamamahala at tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Walang hanggang Ama. So, para sa mga ayaw siya tawagin papa, ano ba sa inyo yung ama, papa? Or mas magandang tawagin ina, uncle, tita, tito, kuya? Alin ang mas logical? Kasi tinuruan tayo ng simbahan no, kung how to think properly. Ibig sabihin, logically. Because logic meaning proper thinking. Siya yung walang hanggang ama, tapos hindi mo siya tatawagin papa. Para saan yung pagiging ama niya kung hindi papa? Di ba? So wala pong problema kung tatawagin natin siyang ama or papa. No, mga kapatid, wala pong turo simbahan na bawal sa tawagin papa. Actually, ano niya yan? Titulo niya yan. Titulo niya na ibinigay lamang niya sa mga kumalili sa kanya ang ating mga Santo Papa. Sa kanya ang titulo na yan. No, ibinigay lang niya sa kanya mga pahalili. Kaya yung mga leader ng simbahan, ang ating mga pope, tinatawag natin Santo Papa, how much more ang ating Panginoon kasi sa kanya galing ang authority na yan. Yung pinahiram lang niya yan sa mga tao na pinagkakatiwala. Yun lang ba rin? Okay, yes, dagdag din natin dyan, no? Maliban dun sa isa'y ama. Ama tapos prince. So, hindi ang akala ng iba, no? Iba kasi pagdating spirituality yung ama, pagdating dun sa pagka-Diyos, iba po yun. Yung hierarchy ang tawag dyan. Bakit siya pwedeng tawagin ding ama o Papa Jesus? Di ba, ang mga tawag sa ating mga pare ay father? O, ngayon, si ating Panginoon Kristo ba ay pare? No, nagko-connecting yan dun sa niya, sa tinatawag nating Father of Faith. Kaya tingnan natin, Hebreo 3:1 pari ba sa ating Panginoon Kristo? Bro Jando, Hebreo 3:1. Di masahin sa Hebreo 3:1. Ganito ang ating mababasa. Mga hinirang na kapatid at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Ano daw si Kristo? Siya daw ang pinakapunong pari. No, so hindi yung sinasabi nating pag sinabing ama, so may distinction pa rin yan. Ang iba yung ama sa kalangitan na Diyos Ama, iba yung ama o iba yung papa or father dun sa pagdating dito sa tinatawag nating spiritual father. No, so linawin po natin 'yan. Kaya nga may ang mga ngayon, alam niyo po ba, may sitwasyon nga sa Quiapo Church nung dinala yung Poong Nazareno sa isang hospital, malaking hospital ba? So tinanong nila yung pari. Sabi nila, eto po, pakinggan niyo po, napakaganda nitong kwentong to. Sabi nila, may madre talaga, madre. Sabi ng isang madre, Father, bakit niyo tinatawag niya Nuestro Padre Jesus Nazareno? Ano niyo po ba ang ibig sabihin ng Nuestro Padre? Our Father. So sa English, our Father, Nuestro, our, aming. Pag Padre is Ama. So pag in English mo yan, our Father. So sabi nung marunong mag-Spanish yung madre, hindi niya alam, imagine niyo. So bakit niyo tawagan? Yun yung sinagot niya nung pare. Kaya nga, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dahil hindi lang siya bilang Diyos, iba yung Diyos Ama sa 3 persona, pero siya rin ay Ama sa ating pananampalataya bilang pari. No? So, sa mga nakikinig ngayon, pwede ba siyang tawaging Father? Yes. Pwede siyang tawaging Papa Jesus? Yes. Kasi nga, siya din ay pari po. Kaya nga, Nuestro Padre Jesus Nazareno, our Father. Kaya pansinin niyo yung connection niya pagka Papa Jesus.
Hindi yung amang nasa langit, no? Hindi yung amang Father sa tatlong persona. Kaya nga may connecting niya laging Jesus eh. Papa Jesus o Nuestro Padre Jesus. Mayroon kaagad siyang Jesus. Kasi dinidistinguish nila, no? May distinction doon between doon sa Ama, sa Trinity, at doon sa Ama na pagiging pari niya, Ama sa pananampalataya. So yun po ang additional lang natin na paliwanag, Bro Jando. Okay, thank you dito sa nag-send ng star, si Ate Nanette Valeriano. Sabi naman ni Jose Atahar, iisa po ba ang meaning ng Theos at Theo? Nandiyan si Buddy Romel Palma. Buddy Romel, nandiyan ka? At i-double check si Buddy Romel ha, kung nandiyan ba siya sa Zoom para maano natin to. Ito lang yung taga-ano ni ano eh. Wala si Brother Romel. So, ito ibigay kay ano, kay Brother Wendell. Brother Wendell Talibong. Brother Wendell, nandiyan ka? Wala si Brother Wendell. Okay. Ako na sasagot na lang. Okay. Pareho ba daw ang meaning ng Theos at Theo? Ang sagot ay pareho. God ang ibig sabihin po niyan. Okay, ito tayo ngayon sa next naman ang tatanong naman is ito ay galing kay Lynn Placido Briones. Good evening. Magandang gabi po. Hindi po ako magtatanong, magsusug lang po ako dun sa tinatawag na si Jesus ay kuya at si Jesus ay ama. Sa turo po ng catechism, yung pong si Jesus, kaya siya naging kuya dahil sabi ay si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil anak siya ng Diyos, siya ay kapatid natin. Dahil ang sa atin ay anak na ampun tayo ng Diyos. Ngayon, pagdating naman po dun sa sinasabing kasimplihan, si Jesus ay punong pari. Siya ang pinanggalingan ng mga apostoles, mga papa, mga pari. Kaya pwede siyang tawaging papa. Kaya lang, ang maganda po lang talaga kasi, kung minsan, sa dami ng mga talata, mga kabanata, ay medyo malilito o nalito ang ating mga tagapakinig na simple lang ang kanilang kaalaman. So sa amin, na mga katikista, kaya namin itong ipaliwanag ng mas mababa. Ibig sabihin, si Jesus ay naging tagapagturo, tayo ay tinubos niya, at tayo ay kanyang binigyan ng ating simbahan, kaya siya ang punong pari at isinalin niya sa mga apostoles. Kaya ang mga apostoles ay tinatawag natin papa at ang mga kasunod nila ay ang mga pari, mga obispo, kaya tinatawag natin father, tinatawag natin ama. Salamat po. Okay, thank you sa iyo, brother, sister, Briones. Sister Lynn. So, akala ko magtatanong. Bro Jando, may nagtatanong kay Bro Junry, sa mo to, ikaw ang sumagot sa channel mo to sa Kaabag. Mukhang ito yung matagal nang matagal nang wala na si rito, no? Si Muslim natin, si Muslim ano ba 'yun? Muslim tsaka si Gombursa na wala. Bago na lang Magellan. So Yung Magellan Bro Angel, yan din si Kumbursa, yan din yan. parang nag-iiba lang yung Ngayon, sabi niya, bakit nasipa, daw nasipa. okay lang. So okay lang naman yun. At least yung mga tanong niya, maganda yan for educational purposes. At least lahat ng mga tuligsa nila, masasagot natin. Actually, maganda rin yan. Wag po natin silang tanggalin kasi yung mga tanong nila, baka sakaling malinawan sila. Baka sakali, no? May matigas talaga ulo. Sabi niya rito, bakit ang Papa sa Roma ginawa niyong kahalili ni Kristo?
Ah, Sa halili ni Kristo. yes, Sige, bro. well, basahin nga Brother Jando ang 2 Corinthians 5:20, bro. 2 Korinto 5:20. Oo. Ito sabi, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Yan ang version niya. May Bisaya version na alam sa Bisaya. Sa Bisaya version, ang nakasulat diyan, kami mga ministro na ilis ni Kristo. Ibig sa Tagalog, kami mga ministro na kapalit ni Kristo. Sa talata na yan sa ibang salin. Hindi ko lang alam kung mayroon sa Tagalog yan. Pero kung ang tanong bakit nyo tinawag na kahalili, ito, we are the ambassadors of Christ, sabi ni Apostol na Pablo. Ano ba yung ambassador? Hindi ba kaano yan? Co-equal yan sa kahalili. We are the ambassadors of Christ. Unang Korinto, anong talata yun sa Korinto? Unang Korinto 11, yun ba rin dyan do? Ano ba talata yan? Pakihanap ka ba rin, Angel? Ano yan, bro? Yung we are the ambassadors of Christ. Nasa 1 Corinthians yan, 11. We are the ambassadors of Christ, sabi niya. Okay, bro. Okay, ambassador of Christ. Ano natin? Second Corinthians 5:20. Ano ba yun? Sa 2 Corinthians ba yun? 5:20. Basahin mo sa English mo din dyan, do. Ano yun? English? 2 Corinthians 5:20. Basahin mo sa English. 2 Corinthians 5:20. Anong Sige. version, bro? Wala siya Okay. nakalagay. Sabi dito is, here we are then speaking for Christ as though God Sa himself ibang were making his appeal through us. We plead on Christ's behalf. Let God change you from enemies into his friends. We are here to speak with Ambassador. Christ now. We King are James Christ Version, living. now then we are ambassadors for Christ. Yeah. Yeah. Pag sinabi mong ambasador, ikaw ang humalili sa, halimbawa, sa Pangulo. Ikaw yung alter ego. Kahalili ka. Kaya ka ambasador eh. No? Kaya yan ang trabaho ng mga Santo Papa. Kahalili yan. As by the authority na ibinigay sa kanila ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Si San Pedro, ano man ang ipahintulot mo. Santo Papa yun, San Pedro, kinilala yun ng history at ng simbahan na unang Santo Papa. Bakit binigyan siya ng authority? Matthew 16:18-19 nga ba rin dyan, do? Ano yun? Matthew 16:19? Yes, 18 and 19. Okay, ito naman sabi sa Matthew 16:18-19. Sabi, wait lang, 18 tayo muna. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi matatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Diyan, kapatid, no? Diyos lang ang may kapangyarihan na ganyan. Diyos lang yung makapagpahintulot at hindi makakapahintulot. Diyos lang ang may kapangyarihan. Pero yung kapangyarihan na yan, ibinigay niya kay Pedro. Ano ang tawag mo doon? Kahalili. May sumunod kay Pedro. May sumunod kay Pedro. No, ang sumunod kay Pedro si Linos, pangalawa si Anacleto, pangatlo si Anacleto, sa pangapat si Clemente. Yan yung first pope na naitala sa Biblia, maliban ka Anacleto, si Anacleto hindi kasi naitala sa Bible, pero si Linus at si Clemente naitala yan sa Bible, kasama yan ni San Pablo. Naging Santo Papa yan, nagiging kahalili sila. No, ambassador. Sabi ni San Pablo, we are the ambassadors of Christ. Kung si San Pablo nga, ambassador, how much more ang Santo Papa na namuno sa simbahan? No? So, ano po yan? Biblical yan. No? Wag po nating i-distort yung banal na kasulatan dahil lang hindi tayo sang-ayon na may Santo Papa. But in reality,
Pakalinaw po yan, ang ating Panginoong Kristo na Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, pumili ng isang tao na mamahala sa kanyang simbahan. At yun ang Santo Papa, ayaw niyo man o hindi. At idagdag din natin na Magellan, no, hindi ibig sabihin pag sinabi kahalili ni Kristo ay siya magiging ano rin Kristo o Diyos na kagaya niya, hindi po ganoon. No? Kahalili niya para doon sa ano niya, para sa iglesia niya mamumuno. Siya dahil bilang pinakapunong pari, siya yung namumuno, hindi bilang Diyos, hindi bilang Diyos, no? Para lang may mamumuno sa kanya iglesia kasi kailangan na physical yan no. So tandaan natin, ang ililigtas niya tao. No, yung mga tao kailangan mismo nila, yung mga nag-guide tao rin, siyempre. So yung mga tao na mag-guide sa pagdating ng spirituality, kapatid, yun po yung mga tao ng Diyos o pari ng Diyos, no? Para mas intindihin nyo, hindi yung kahalili ni Kristo mismo bilang Diyos siya o makapangyarihan, hindi po ganun. Yun po yung para mamamahala lang sa kanya iglesia, no? Kaya I will build my church. So siya nag-build, siya namuno ng buhay pa, later on, yun na, no, binigay niya yung pamumuno. Hindi bilang Diyos na kagaya ni Kristo po, medyo maling ano po 'yon. Maling notion po 'yon, no, Brother Magellan. 'Yon, no. Sana at least na nabibigyan namin ng paliwanag po yung mga aral ng simbahan. Bro Jando. Okay, dito naman tayo ngayon sa next naman na tanong naman. Ito ay galing kay Ayan Kent Alcala. Bro JD, pwede ba makakain ng karne bukas? Brother Angel. Okay. Dahil nung Friday kumain na ng karne. Well, of course, yung Friday na yon, pasok po siya dun tinatawag na octave of Easter. Pag octave, ibig sabihin 8 araw po. Even Christmas, may ganun tayo, no? Octave of Christmas. Ibig sabihin, after ng resurrection na Sunday na yon, ano po yun, 8 days hanggang sa Divine Mercy, it's still a feast of resurrection. Piyesta na muling pagkabuhay pa rin. Kaya po siya naging solemnity yung Friday na yon, pwedeng kumain ng karne. Pero this coming Friday, wala na po yun dahil nga tapos na yung Oktaba, no? Octave of Easter. So, hindi na po bukas, no? Medyo magpisa na ulit tayo sa abstain or kung kaya ng fasting, pwede rin po yun. Yun po kapatid, mag-abstain na tayo starting bukas. Okay, next naman dito is, wait lang ha. Wait lang. Ano to? Bro, may ano na naman si Magellan, sabi niya, datapwat siya sapagkat mamamalagi, magpakailanman, may pagkakasacerdote, sabi niya, siya di mapapalitan. Yun na sinasabi mo, siya di mapapalitan. Ano yung brother Angel na sabi niya? Di ba pagkapari daw niya, hindi mapapalitan. Bakit naging pari itong mo si... Hindi naman talaga napapalitan ng pagkapari ni Kristo eh. Pari pa rin yun hanggang pumunta sa langit. Pangulong pare pa rin yun. Kaya nga pag Hindi sinabing pangulong pare, meron yung mga aliporis na pare. Ang problema sa kanila, wala silang mga pare. Yun ang problema nyo ngayon, kapatid. At kung walang mapapalitan, ang pagpapalit, bro, kapatid, yung pari niya, pamumuno niya sa simbahan. Sino yung... anong tawag mo doon sa namumuno sa simbahan? Sa Biblia, puro pari yan. Mga pari yan Kailan, lahat. puro pari yan. Kaya hindi ko maintindihan bakit sa inyo, against kayo sa pari, which is sabi nyo, biblical kayo, pero from Old Testament to New Testament, kay Jesus, hanggang Book of Revelation, pari Pero kayo Sa walang ano nga pare, biblical kayo sa kanyo. Di ba? Magellan, biblical kayo walang pare. sa unang ito sa unang Pedro 2:9 nga, liwanag dito Matagal nang umakyat si Kristo sa langit nito. Matagal na siyang umakyat. Matagal nang sinabi na hindi mapapalitan ang kanyang pagkapari. Tama. Hindi nga napalitan ng pagkapari ni Kristo, pero it doesn't follow na walang mga pari sa atin. Kasi kahit na maraming pari sa atin, hindi natin napalitan ang kanyang pagkapari, ang kanyang pagiging pangulong pari. Pero mga pari tayo, tinan mo Unang Pedro 2:9.
ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari. Ang problema kasi sa Brother Angel, sa mga ang dating daan, Brother Angel, di nila alam na yung saserdote pari yun. Yun talaga. Yun ang reality niyan. Ang mga Kinokontra daw natin. Ayan, no? Paano kinokontra mo, Brother ang Magellan? mga Napakalinaw yan. MCGI hindi alam na yung saserdote pare yun. Tingnan nyo Oo, ha, di kung si nila alam yun. Kristo ang pangulong saserdote, kaya nga pangulo kasi may mga mababang pare. Common sense naman mga MCGI. Bro Jando, Oh, Bro Jando, kung sa tingin nila na yung pagkaroon ng pari ay pinalitan na yung pagkapari ni Kristo. So unang pumalit ng pagkapari ni Kristo si Pablo. At mali pala si Pablo. Basahin natin yung- inaamin ni Oh. Pablo pare siya eh. O, ating basahin Hindi ha. mo balik Jando. Roma Ah, 15:16. O sige, ito, Roma 15:16. Inaamin ni Pablo pare siya eh. Sa ating simulan sa 14, no? Sabi ganito, mga kapatid, lubos ako naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paaalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Oh, ibig sabihin ba pinalitan ni Pablo si Kristo? Mali. Palibasa kasi. Ang argumento na yan, tinatawag na Mm. non sequitur. Does not follow. Di porket may bagong pari, inawa na yung pagkapari ni Kristo. Hindi, kasi ang pagkapari ni Kristo higit sa lahat. Basahin natin ulit yung 3:1 ng Hebreo, Brother Jando. Ating basahin sa Hebreo 3:1, mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinaka-punong pari ng ating pananampalataya. Hindi nawala Pinaka-punong pari. Yan ang hindi principal siya. yan ang hindi mapapalitan. Ang kanyang pinakapunong pari. Pwede Pero, magdagdag, Brother Jando, pwede magdagdag ng pari, pero hindi mapapalitan ng pinakapuno. yan, kahit pa umabot ng ilang bilyon ang pari, hindi mapapalitan ang pinakapunong pari. Magulo, bro, sabi niya rito sa bandang huli, magulo daw ang aral mo, Bro Jando. Anong magulo doon? Binasa lang. Anong magulo? Ikaw yung magulo, kinukontra mo yung Bible eh. Binasa lang eh. Binasa ko nga lang eh. Binasa lang eh. Yan ang mahirap. sa Oo, mga yan ibang ang sekta. hirap. Yan ang hirap. Basta Pag ang may- puno ng relihiyon, nakatago sa aparador. Oo. Pag may sagot ka sa Biblia, ang gagawin nila, ginugulo daw natin pag sinagot natin ayon sa Biblia. Pero pagka wala sa Biblia, naghahanap sila. Pag binigyan mo ng talata, ginugulo. Oh, ayun lang tanggapin. Kaya itong Ayaw mga MCGI, hindi talaga itong mga Bible believer eh. Akalain mo yung ginawa ni Michael Babia, hindi ko makalimutan. Si Cleopas, ginawa niyang sinungaling dahil tama si Soriano. Hindi ko makalimutan yun eh. Sabi niya si Cleopas, mali ang sinabi ni Cleopas na ikatlong araw na ngayon buhat ng pinatay siya. At basahin nga ating balikan yung yung sinabi niyo ni Cleopas. Yun ay nasa nasa Lucas 24 yun eh. Nandito yun sa ating simulan sa dito sa nung ito. Ayan. 24:20 ng Lucas, inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay at pinako siya sa krus. Umaasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma, pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Linggo, ikatlong araw. Sabi nila Miyerkules. Atras na tayo ng at ating pakita. Kung sabi dito, ikatlong araw, linggo. Ikatlong araw mula na pinatay siya, ikatlong araw. Sige, linggo. Ipangalawa, Sabado.
ay yung una, Bernes. Ngayon, kung sabihin nila ngayon ng mga MCGI, syempre tayo sa Merkules. O sige, pang-apat, Huwebes. Pang-lima, Merkules. Dapat sana, sinabi ni Cleopas, ika-5 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Ikatlong araw sinabi. Anong sabi ng MCGI na sa Michael Babia? Mali si Cleopas. Tama si Soriano. Yon. Yan ang problema sa mga MCGI. Mga ugog sila pagdating sa pag-aaral sa Biblia. Talagang sinasadya talaga nila na gawing sinungaling ang nasa Biblia para gawing tama si Eli Soriano. Yan ang problema sa inyo. Oh, di ba? Kaya kahit na anong gawin ninyo, hanggat nandito ang punto por punto, walang MCGI ang malakas ang loob na puntahan kami dito. Actually, sabi nila dati, nung wala pa yung punto por punto, mga Katoliko, kumawari kayo ng programa, yan ang ginagawa namin. Kung saan kami naman ang magtatanong, meron bang MCGI na umabot? Kasi ang MCGI na pumasok ito, hindi umaabot ng 10 eh. Larry Silva. Meron man ba dyan doon? Naging Katoliko pa. O Larry Silva. Jared. Michael Babia. Jared Almasora. Agustin Taliser. Oh, sino pa? Sino pa yung MCGI pumasok dito? Meron bang iba? Hindi kayo umaabot ng 20. Bro Jando, sabi niya rito sa huli niya, magulo aral ni Jando, okay lang raw magdagdag si Kristo. Ano ba sinabi namin magdagdag? Nawawala na siya. Nalilito na siya. Ang sabi ko, kahit pa umabot ng ilang bilyon ng mga pare, hindi napapalitan ang pagkapunong pare ni Kristo. Tutulan mo. Nawawala na si Magellan. Tutulan mo, Magellan. Kasi, hinahamon kita, tutulan mo sinasabi ko. Kahit pa umabot. Oh. Magdagdag eh. Wala Sige. Patulan mo ako, Magellan, kung kaya mo. Patunayan mo sa akin na mali yung sinabi ko na kahit umabot ng ilang bilyon, hindi napapalitan ang pagka-pinakapunong pare ni Kristo. Tutulan mo ako. Sige. Itong problema, bro, sa 1-2, ulitin natin yung 1-2-9. Tanungin namin Magellan, kasama ba kayo rito? O yun, 1, 2, mahirap 9. yun. Mahirap. Tignan natin, ha? Hindi Biblical sila kayo, kasama di ba, dito. Magellan? Unang Tignan Pedro, natin, 2.9 ng unang Pedro, ang sabi ganito, 1-2-9. ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari. Oh, Magellan, sinong pari sa inyo? Hindi, kasama ba kayo rito? Biblical kayo, di ba? Sabi nyo. Ay, hindi sila kasama rito, Brother Kaya Angel. Kasi nang sinabi ito ni Apostol Pedro, ang kausap niya rito mga buhay sa panahon niya. Kaya Ito mga MCG ay lumitaw lang ito nang iniwanan ni Eli Soriano si Nicolas Perez. Dagdagan natin ba dyan do? Basahin mo na lang yung Revelations 1:6 at Revelations 5:10. 5-10, matindi yun. 1:6 mo Prophecy na. yun. 1:6. Patay ka. Nawala yata sa dyan do. Hello bro, ano yun bro? Revelations 1:6 at Revelations 5:10. Dagdagan natin. Revelation 1:6. At saka 5:10. Yan lang muna. Prophecy yun. Revelation 1:6. Revelation 1:6. Oh, tsaka 5:10. Okay, Yan. 1:6. Ito Tagalog. sabi, ginawa niya tayong mga hari at mga pari. Mga hari pala. Mga pari pala, hari ba dyan do? Oh, MCJ, hindi sila kasama dito. Wala pa sa panahong ito eh. Oh, kasama ka ba dyan, Kamo? 5:10 sa 5:10. Wala pa sila 5:10. ng panahong ito. Revelation 5:10. 5:10. 5:10 naman tayo, 5:10. Future yan, ha? Future yan. Oh, ginawa niyo silang mga hari at Upang. mga pari upang maglingkod sa ating Diyos. Wow, walang 5:10. MCGI nito. Walang MCGI 5:10. nito, bro. Walang MCGI na panahong ito. At Wala talaga. maghahari. Future Oh. yan. Kasama Oh. ba kayo dyan, Magellan? Sabi, maghahari pa lang yan. Oh, wala So, sila ano nito. Ito problema sa inyo, Magellan. Kasama ka ba dyan? Pakisagot. At saka ba Wala. Angel, ba dyan do? Maghahari. Ang question, hanggang saan yung paghahari? Basahin natin sa 5:10.
Ito nga, Revelation Yan na 5:10. yun. Ginawa niya silang mga hari at mga pare upang maglingkod sa ating Yan yun. Diyos. 1-6 yan. 1-6 man yan. 5:10 to. 5:10 yan. 5:10 At yan. ba yan? maghahari sila sa mundo. Oh, yan, yung 5-10. Oh. Prophecy. Sa buong Prophecy. mundo. Oh, Maghahari maghahari sila pa sa lang. mundo. Hindi naman mga manggagawa ng MCJ naghahari ngayon eh. At Hari-harian lang. wala Hindi, sinabing manggagawa. kahit hari-harian, wala eh. Brother John Ray, kahit tawag nila, hari-harian, bro. wala eh. No? Manggagawa. Tawag sa kanila manggagawa. Walang Oo. ganun sa Biblia. Wala kayo sa Biblia. Ganyan ang Wala Biblia, sa Biblia pare, eh. yan. Kayo wala Kahit- sa Biblia. Kahit pakopyahin nila Tayo. yung terminong pare, wala pa rin sila sa Biblia. Bakit? Ito ang realidad na ikinamulat ni Jared Almasora. Kahit ilang claim pa kayo na kayo ay nasa iglesia ng Diyos, claim lang yan. Dahil ang reality, nang iniwan ni Ele Soriano si Nicolas Perez, hindi naman niya hinanap ang iglesia ng Diyos doon sa Corinto. Walang record na lumipad siya papuntang Corinto para hanapin ang iglesia ng Diyos at umanib. Walang ganun nangyari. Hinanap ba niya, pumunta siya sa Corinto, sa Galacia, sa Roma? Nagpunta ba siya doon para hanapin ang iglesia ng Diyos? Wala. Saka, Brother Jando, kahit pagpalagay natin na pumunta siya ng lihim, no? Pumunta siya ng pagpalagay natin. Pero dapat mayroong katibayan na pinatungan siya ng kamay ng Wala mga rin. pinuno sa iglesia kasi ang pagiging kasapi ng isang iglesia na binigyan ng karapatan na mamuno at magturo, may pagpapatong ng kamay kaya tulad kay San Pablo. San Pablo na yan ha. San Pablo na yan. Basahin natin ang gawa 13:1 hanggang 3 Baridando. Okay, gawa 13:1 hanggang 3. Ano yan? Gawa 13 hanggang 3. Okay, sabi ganito. Doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na membro ng iglesia. Sila'y sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, Lucius na taga Cirene, Manain na nakababata ni Gobernador Herodes at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu sa kanila, italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila sina Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinaalis na sila. May pagpapatong ng kamay. Bago magturo, pinapatungan ng kamay yan. Kaya nga mga pare, mayroon yung suspicion. Kung pagkapatong ng kamay, para bago ka magturo, sino nagpatong ng kamay sa sagrado? Wala naman. Wala nga nagbautismo sa kanya, patong pa kaya ng kamay. Ayun eh. Yung Biblia bro, pinatungan siya ng kamay ng Biblia. Pagbasa Ay hindi, niya. ang magpapatong ng kamay yung matatanda sa iglesia. Ang Kaya nga. question, may kamay ba ang Biblia? Hindi. Yun lang nga. Ayun ang sabi niya, Biblia man pinatong, yung sabi niya. Hindi. Ano lang yun. Yung sinasabi kong, yung kasi yung basihan nila, nagbasa ng Biblia. Kaya nga, sino nagpato ng kamay nyo? Ayun, pagbasa ng Biblia, ang Biblia. Magbasa ng Biblia, wala namang kamay. Nakakatuwa nga sila, no? Biblical sila, pero sila mismo, yung mga nakalagay sa Biblia, dapat bautismo, nagbabautismo sila. Pero yung pinakapinuno, wala naman nagbautismo. Yung pinakapinuno, wala nagbautismo. Sabi sa Biblia, magbautismo. Sabi sa Biblia, ipatong ang kamay, patong, no? Ang kamay para mahirang ka. Sa kanila, yung patong ng kamay, maghirang siya ng pastor, ng mga evangelizer, ministro, patong siya ng patong ng kamay. Tanong, yung pinakapuno, sino nagpatong ng kamay nun? Nagbasa lang ng Biblia yun. Di sablay na. At saka wala siyang bautismo, Brother Angel. Oh, wala. Yung pinakadulo. Ate parinig, ayan o. Pero sila ginagawa nila yon. Pero pinakapuno Ayun lang, hindi ginawa. Nabasa lang. Wait lang ha. Wait lang ha. I-share audio ko muna para marinig ninyo. Kasi hindi nyo maririnig ito pag hindi ako nag-share audio eh. Tingnan nyo ha. Ito ano sabi ng isa sa mga manggagawa ni Ele Soriano, ito pakinggan nyo. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo.
Meron siyang or iglesia ng mag-ama, may ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun, di ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. Oh, ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa Haligit Suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Diba? Yun yung kanyang yun doon siya nabautismuhan. So, kaya atake siya na atake sa INC. Yung pala sabi niya, si Felix Manalo hindi naman anya na nabautismuhan. Siya din naman pala hindi nabautismuhan sa kanyang samahan. Diba? Si Sanji, ayan. Oh. Alam nyo? Hindi nga nabautismuhan niya kinikilala niyo sugo eh. Tapos, sasabihin niyo na biblical, kayo yung magulo. Kayo yung magulo. Kinakantsawan niya si Felix Manalo kasi hindi nabautismuhan. Yung kanilang ginagad na pasugo, thus Felix Manalo has been baptized. Hindi siya nabautismuhan kasi walang na magpe-perform ng kanyang gawain. Hindi nabautismuhan si Felix Manalo, nasa pasugo, November yata yun eh. So, doon, inaamin nila doon na kinakantsawan nila si Eli Soriano, si Felix Manalo dahil wala rong bautismo. Pero si Eli Soriano pala mismo wala ring bautismo. Patunayan, yung sinasabi niyong umanib kayo sa Iglesia ng Diyos, pangarap na lang yan. At hindi nyo yan madadala paglabas ninyo dyan sa katawan ninyo. Bakit? Kahit na anong sabihin nyo, ang realidad ay realidad. Ano ang realidad? Paglabas ni Eli Soriano kay Nicolas Perez, nagparehistro siya ng iglesia. At yung kanyang ipinarehistro, doon kayo lahat umanib. Bro, Sa ipinarehistro niya. nagparehistro, nagtayo, sarili niya. Sarili nga niya, nagtayo siya. Ating ang muling balikan yun si Willie Santiago. Maganda iparinig yung mga history nila eh. Paano sila Magellan, ha? Nagtayo siya, hindi Diyos, si Eli ang nagtayo, ha? Malinaw yun, nagparehistro. Ibig sabihin siya nagtayo. Kilabutan ka dyan. Kilabutan ka na dyan. At iparinig, ito. Kaya ito mga fanatics na ito, ako ay tinatanong, Willie Santiago, ikaw ba ay tumiwalang o itiniwalang? Yan. Sabi ko, di tanongin niyo si Ingkong kung ano yung sinasabi ni Ingkong na siya'y tumiwalag, tapos siya'y itiniwalag ng Haligit Suhay. Yun din ang sagot ko. Sa loob ng 38 years, kasi ganyan na lang po ngayon mag-umpisa si Ingkong ng kasaysayan ng iglesia nila. Hindi na po isinasama ni Ingkong ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos na Haligit Suhay na pinangasiwaan ng Nicolas Perez. Doon nabautismuhan si Ingkong sa Haligit Suhay. Hindi na po yan nire-recognize ni Ingkong yung iglesia na Haligit Suhay na pinangasiwaan ni Nicolas Perez. Si Ingkong nabautismuhan po dyan sa Haligit Suhay 1964. Ayan. Saan siya nabautismuhan? Sa Haligit Suhay. Yung Haligit Suhay, yun ang iglesyang itinatag ni Nicolas Perez matapos siyang umalis kay Teofilo Ora. Kasi na-kick out itong si Nicolas Perez kay Teofilo Ora kasi kumuha ng 20 piso doon sa kaban. Kaya natiwalag ni Teofilo Ora. Pagkatiwalag ni Nicolas Perez, nagtayo siya, Iglesia ng Diyos, Cristo Jesus, Haligit Suhay ng Katotohanan. Doon na bautismuhan si Eli Soriano noong 1964 sa edad na 17. Ngayon, namatay si Nicolas Perez 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno ng Libita Gugulan, nung babae
na humalili kay Nicolas Perez, yon, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligit suhay. Tamo, tiniwalag siya. Tiniwalag ng haligit suhay kasi nasirkular. Kasi nagrebelyon, kinakalaban niya ang pamumuno ni Levita Gugulan. Dahil po sa kasong rebelyon. Doon po sa circular na nilabas ng mga taga-haligit suhay, ang kaso po ni Ingkong ay rebelyon. Nilalabanan niya ang pangangasiwa ni Levita Gugulan. Kaya si Ingkong bumukod ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Ayan, bumukod. Nagtayo ng sarili. Nagtayo ng sarili, bumukod eh. Bumukod siya ng kanyang sariling iglesia. Ulitin natin. Si Magellan, MCGI talaga, kilala niya yung Willie Santiago. Siya daw ay ganito, siya daw ay ganun. So, dating daan pala tong Magellan, no? Tapos, Dating daan nga yan. ang mga tanong niya, ang dating Biblia gamit niya, tapos kilala niya si Willie. Dating daan pala to, hanggang ngayon pa naman. So, fanatic ka pa rin. sige. Tirahin mo kami at ilalantad namin sa karamihan ang kasaysayan ng iglesia nyo. Bumukod pala si Eli Soriano at nagtayo ng kanyang sariling iglesia. Fanatic kay Eli. Ng kanyang iglesia, ng kanyang grupo. Siya po'y nagbuo ng kanyang sariling samahan. Nagbuo ng kanyang sariling samahan. Itong si Magellan, saan to umanib? Sa iglesia ni Soriano, hindi sa iglesia ng Diyos. Tayo dyan. Wag mo kaming aandaran ng yabang mo, Magellan. Alam namin ang kasaysayan nyo. Iglesia ni Soriano. Iglesia ni Soriano kayo, hindi kayo iglesia ng Diyos. Bumukod si Eli Soriano. Bumuo ng kanyang sariling grupo, ng kanyang sariling samahan. Nung ginawa niya, pinarehistro niya para hindi siya tawaging kolorom. Pinarehistro niya. Nung naiparehistro niya, doon kayo umanib sa pinarehistro niya. O saan kayo naanib sa iglesia? Wala, di kayo umanib sa iglesia. Sabi, umanib lang kami. Paano umanib? May record bang umanib si Soriano? Wala. Bumukod. Nagtayo ng sariling samahan, pinarehistro niya, at doon kayo lahat umanib. Nang na-realize siya ni Jared Almasora, sabi ni Almasora sa live natin, doon ko na-realize, wala pala ako sa tunay na iglesia. Iba kasi yung nagki-claim ka sa talagang malakas ang loob mo na sa tunay na iglesia. Halimbawa ganito, tayo lang Katoliko ang may lakas ng loob magtanong. Kung hindi, si Jesus Christ ang founder ng iglesyang kinaaniban ko, sino? Yan ay isang tanong na hindi kayang itanong ng mga ang dating daan. Sabihin lang nila, ano ang nakasulat sa Biblia? Iglesia ng Diyos o Iglesia Katolika? Pareho lang yun eh. Iisang iglesia lang yun eh. Kahit sabihin mo, Iglesia Katolika, wala sa Bible, tumahimik ka. Kahit i-search mo ang background ng Iglesia Katolika, saan nagsimula ang Iglesia Katolika? The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ba't hindi kayo? Nasaan kayo? Halimbawa ganito, nung nakarating ang Kristyanismo sa Pilipinas 1521, nasaan ang iglesia nyo? Sino ang presiding minister ninyo? Walang maisagot ang MCGI dyan. Magellan, sagutin mo nga, Magellan. Ang dami na nating tanong sa kanya. Una, yung pari ba? Kasama ba tayo? Wala sa sagot. Wala. Si Soriano, tatag ng yung amo nyo, nagtatag yan ng sarili na iglesia. Hindi siya sumasagot. Ang ginagawa niya, nagtatanong-tanong uli. Ayun, yan ang alam mo. Iniiba niya. Yan, strawman fallacy. Iwas ng iwas sa mga tanong natin. Alam mo, ganito yan, ano? Kahit na anong iwas ang gawin mo, Magellan, hindi mo mababago ang totoo. Mga sulpot talaga kayo. Hindi mo mababago yan, ha? That's reality. Masakit mong pakinggan, pero yun ang totoo. Dahil ang totoo niyan, wala pa kayo nung itinayo ang Iglesia Katolika sa Pilipinas.
Wala pa kayo nun. Wala pa kayo nung itinatag ang saksi ni Jehovah. Wala pa kayo nun. Wala pa kayo nung itatag ang Seventh-day Adventist. Wala pa kayo nun. Wala pa kayo nung itinatag ang Seventh-day Baptist. Wala pa kayo nun. Nasaan kayo nung mga panahong yon? Wala. Non-existing kayo. Kaya wag mo kong aandaran ng yabang mo patungkol dyan sa iglesia nyo. Nakakasulpot lang pala doon. Made in the Philippines yan. Walang ganyan sa States. Napunta na naman sa Vicarious O, tinan mo, Day. di ko saan Philly Day. pumupunta. Yung Napunta Vicarious ako sa- Philly naman, yung Hindi Vicarious natin Philly yan. naman, inaamin naman yun ni Soriano na hindi yung ginamit ng Papa. Nakalimutan mo yung video? Ha? Nakalimutan mo yung video? Sinabi ni Soriano, hindi kailanman ginamit ng Papa ang Vicarious Philly Wala. Day. Walang alam si Magellan, walang alam. Hindi niya alam na bago namatay si Eli Soriano, binawi niya yun. Sabi niya, hindi kailanman ginamit ng Papa ang Vicarious Philly Day. Ha? Ang kausap niya noon sa video yun si Josel Malyari. Ha? Hindi, ito ha. Ito, pakinggan mo. Regarding po sa 666, ito Lang nga, pakita ko lang yung ano, para meron tayong may pakitang video dito sa ano, VLC comment ba ito? Kaya pakita natin na yan, no? totoo po ba na ang 666 ay ang Papa sa Roma? Yung paniniwala ng 666 ay kinuwenta yung Vicarious Philly Day. Original no, nanggaling yun sa interpretasyon ng mga Sabadista, mga Amerikano. Oh, ang original pala nung interpretasyon na yon galing sa mga Sabadista. Pakinggan mo, Magellan, ha? At Pakinggan mo, yun ay- Magellan. Walang O, alam si pakinggan mo Magellan. sila to ha. Siya lang salita dito, si Soriano salita dito ha. Hayag na nasa kanilang katuruan at yun ay namana ni Felix Manalo sapagkat si Felix Manalo ay naging mangangaral ng Oh, Sabadista, naman na ni Felix Manalo. ministro ng Sabadista. At yun, si kapatid na Perez naman, Nicolas Perez, na siyang una kong nagturo sa akin, ay naging miyembro naman at ministro ng Iglesia ni Oh, Manalo. liwanag nun ha. Pasa-pasa yung turo. Kaya yun ang naipasa Oo, sa akin. naipasa. Di, kopya-kopya lang ng aral. Naipasa lang sa kanya eh. At sa matagal na panahon, yun ang aming pinaninindiganan kasi wala naman akong malay noon na yun galing sa Sabadista at namana ni Manalo, namana naman ni kapatid na Perez kay Manalo. At nung mga panahon na yung nag-uumpisa ako sa pangangaral, ang kapatid na Perez ang talagang nagtuturo sa amin noon No. sa pangangaral na ginawa ko. Yun na rin ang naipasa ko doon sa kasi nang tinuro sa amin ng aming tagapagturo. Di pala five. Wala akong alam na yun pala galing sa Sabadista, galing sa Oh. Iglesia ni Manalo. Hindi alam ni At Magellan yan. marami na ring Ano yan, Bro Angel? Hindi alam ni Magellan yan. Hindi alam mo Magellan to eh. Ate parinig ito. Kaya Titirahin mo Ina- kami. Dami ko ibubuking sa'yo. inaakusahan tayo. Wala siyang Oh, alam. binawi dito sa video ito. Binawi ni Eli Soriano lahat. iglesia sa Amerika na nag-adapt noon. Oh. Gaya ng sabi mo, no, yun ang narinig mo kamo. Nagdududa ako doon sa ipaliwanag na yun kasi unang-una, kaya ako nagdududa. Sabi ko, bakit ganon ang pangalan ni Vicarious Philly Day? Merong mga letra, walang equivalent. Oh. Walang equivalent sa Greek numerals. Oh.
Pero okay lang sa akin kasi wala namang nag-aano noon eh, wala namang nagko-contest noon. Matagal na panahon din yun ang sinasabi ko, yan nasa screen, no. 666. Pero hindi yan ang ginamit ng mga huling mga later popes. Hindi nila ginagamit yan eh. Oh, hindi ginagamit ng mga later popes ang Vicarious Filidae. Pahiya si Magellan Oh, sa pahiya ka publiko. ngayon dito. Hindi ginagamit to. Oh. Kahiya ka, Brother Magellan. Ewan ko kung sa anong dahilan. Kasi merong isang nag-repair niyan patungkol sa Papa. Narito istorya niyan eh. Pakilagay mo nga sa screen. Ayan, babasahin sa screen, oh. Noong panahon na mabasa ko yung ano na yan, nagkaroon ako ng parang second thought tungkol dyan. At ako naman, open naman ako sa tama. Hindi ako closed na isip. Donation of Constantine. The donation reads in part as follows in Latin: Sicut Petrus interis Vicarius Filidae esse videtur constitutus ita et pontifices qui ipsius principis apostolorum Nahihirapan magbasa si Daniel Rason ng Latin. Forward na lang natin. sesam vicar of the Son of God on the earth. Oh, as the blessed Peter is seen to have been constituted vicar of the Son of God on earth, so the pontiffs who are the representative of that same chief of the apostles. Ito ay donation of Constantine. Hindi ito turo ng Iglesia Katolika. Ito ay donation of Constantine. So the pontiffs, who are the representatives of that same chief of the apostles, should obtain from us and our empire the power of a supremacy greater than the clemency of our earthly imperial serenity is seen to have conceded to it, continuing beyond the Latin above, choosing that same chief of the apostles and his vicars to be our constant intercessors with God. Ayan. Galing yan sa titulo, ilagay mo uli doon sa titulo. Ito ay donation ni Constantino. Ni Constantine na nakumbinsi sa Iglesia Katolika. Yan si Constantino, ang unang-unang emperor o emperador ng Roma na nagdeklara na naging miyembro ng Iglesia Katolika at nagdeklara na ang Papa sa Roma ay Vicarius Filidae. Hindi naman yung Papa ang kapatid, hindi naman yung Papa nagsabi, si Constantino eh. Hindi ang Papa ang nagsabi. Si Constantino ang nagsabi. Oh, Magellan, pahiya ka ngayon dito. Pahiya. Pahiya ka ngayon dito, Magellan. Pupunta na Tira-tira naman sa ka ibang ano yan, sa ibang tanong. na ano yung Vicarious Filidae. Sabi ni Soriano, sa iglesia pinasukan mo, pag may nakita kang mali, layasan mo na kaagad. Oh, nilayasan mo na yan. Tuloy natin. Yung mga Papa, hindi naman yun ginagamit. Yung mga Papa, hindi naman yun ginagamit. Tapos gagamitin mo sa amin, Magellan? Si Eli ang nagsumagot sa tanong niya. Oh, si Soriano na mismo sumasagot sa tanong mo. Ating balikan. Ating balikan, ha? Kapatid, hindi naman yung Papa nagsabi, si Constantino. Sumagot. And later, yung mga Papa, hindi naman yun Oh, ginagamit. hindi yung ginagamit ng Papa. Klaro yan, ha? Klaro, ha? Si Soriano nagsabi niyan. Hindi edit Si yan. Eli sumagot. Magellan, kawawa ka naman. Kawawa ka, Magellan. Kay Eli ka pa rin ba? Ano ba Oh, yan? tuloy natin. Ang ginagamit nila, Vicar of Christ. Oh, Vicar of Christ. Hindi Vicarious Filidae.
Kapatid, hindi naman yung Papa nagsabi, si Constantino eh. Oh. And later, yung mga Papa, hindi naman yun ginagamit. Ang ginagamit nila, Vicar of Christ. Oh, Ayan. malinaw pa. Maliwanag, ha? Maliwanag ang pagkakasabi ba ng Angel? Ng amo Yan. mo. Siya pa Yeah, sumagot next. siya sumagot sa tanong mo, Magellan, na ano ba yan? Hanggang ngayon pa rin ba? At tigas pa rin ang puso mo. Kaya huwag kang titira-tira sa amin dito. Kaya pag tinitira-tira mo kami, marami kaming ibubulgar. Kung ayaw mo magbulgar kami ng mas marami pa, tumahimik ka na lang dyan. The more nga titirahin mo kami, the more kami maraming ibubulgar. Baka gusto mo, pati mga maling aral ni Soriano, bulgar ko eh. The more ka lang Kaya- mapapahiya ka mo. The more ka lang napapahiya, kaya mas better, huwag ka na lang umimik dyan. Magtanong ka na lang ng tapat, na talagang tanong, hindi yung tumatanong. Kasi ano kasi, iba yung nagtatanong sa tumatanong. Okay? Magtanong ka na lang, huwag ka na lang tumanong. Eh pag tumanong ka, ang dami pang video na kaya kong ilabas. Sabi nila tama daw turo ni Eli, nasa Biblia. Sa Biblia sinabi ni Eli Soriano, inumin nyo yung ihi nyo. Oh, may video ako nun. Sabi niya, inumin mo yung ihi mo. Oh. Huwag kang ano-ano dyan. Kaya, much At better. bakit hindi siya nangangaral tungkol sa mga pare? Hindi niya binabasa yung may pare. Hindi Oh. siya nagbabasa tungkol sa mga pare. Sacerdote siya na sacerdote dahil akala niya siya yun. Hindi niya alam sacerdote Spanish word for priest. Ay nako, ulang pa sa kaalaman, Magellan, no? So mag-isip-isip ka. Okay na siguro, Bro Jando. Meron ba akong bagong nakuha eh. Na-post ko ba yun sa Facebook ko? Yung inaamin ni Eli Soriano na ang naglagay ng chapter sa Bible is si Cardinal Hugo de Santo Caro. Oh. Inamin din ni Eli Soriano yun. Ngayon, hindi na alam ng ano no, hindi na yun alam ng mga MCGI. Yung pag-amin na yun. So, dito natin makikita na wag niyong mamaliitin ang programang Punto por Punto dahil unang-una wala sa inyong ni isa man ang maglakas ng loob na magipagdiskusyon sa amin. Actually, sa taga na ng Punto por Punto, wala pang ni isa sa mga MCGI ang naglakas ng loob na hamunin tayo sa isang formal debate. O, Jando, harapan tayo, Jando. Debate tayo, walang ganong mga hamon. Walang sabi, kahit online lang tayo, wala. Ang ginagawa nila, may kipag-discussion lang. Pero talagang formal debate na merong matinong moderator at merong matinong timer. Wala sila noon. Takot sila. Maski si Larry Silva, hindi na bumalik si Larry Silva. Oh, si SLTV, hindi siya member ng MCGI pero nagpapakunwaring member ng MCGI. Hinahamon ko, takot nga eh. Oh, si Almasora na pambato niya, wala na eh. Binabangga na siya ni Almasora. Sabi niya, nahawa ka na sa Punto por Punto. Kasi, nakukuha ni Almasora yung ating bigat ng katwiran na hindi kayang labanan ni SLTV. Oh, kaya yun. Kaya dahil alas 10 na po ng gabi, huling mensahe na lang po tayo mga kapuntos. May emergency yata rito na Emergency? Kanina pa siya Edgar Solis daw. Parang may sakit yung ano niya. Pwede daw ba niyang i-deliverance? So sandali lang sagutin to, Bro Romer. May Brother asawa Romer? si Brother Edgar Solis na may sakit pero born again. Pwede ba daw niyang i-deliverance? Last question na siguro to para mabigyan natin ng pagkakataon. Bro Romer? Ano yun may bro? Born again daw siya? eh. Ano yan? Born again? Ano yung ah, i-deliverance niya? Born again o siya ang born again? Yung Edgar Solis Katoliko, yung asawa daw niya born again. So may sakit ngayon, pwede ba daw niyang i-deliverance? So ipakisagot na lang po. Last question na po to, kapatid. Okay, so ganito po yan. Para iwas po tayo sa retaliation, kung meron man talaga yan. Kasi ang sabi po talaga dito, meron tayong guidelines po talaga nandito
ah, authentic Catholic faith. Yung sabi dito, kapag kailangan ng deliverance is authentic Catholic faith, accepting all the truths revealed. Pangalawa, repentance, through confession, renouncement, tapos partaking the sacraments and practice of Christian virtues. Yun po talaga, at sino ang makagamit ng handbook deliverance din? All practicing Catholics. So pwede naman talaga i-deliverance yung mga ibang sekta. Pero hindi nila matanggap talaga yung healing talaga, yung total healing. Kasi ang importante kasi dito, mag-ano pa sila ng sakramento. Mas maganda ang payo ko lang sa inyo i-pray siya doon sa Chaplet of Divine Mercy at saka Rosary. Yun ang pinaka-importante. Huwag yung diretso deliverance. Kasi wala namang problema paggamitin natin sila ng yung sacramentals, walang problema yon. Paggamitin po natin sila painom ng exorcism water, exorcism oil, o yung sa blessed salt, at saka yung i-pray po natin sila ng Chaplet of Divine Mercy, yung for the sake of His sorrowful passion, have mercy on Tarpulana and the whole world. Yun ang pinaka-importante. Kasi nga, yung experience din ng kasama ko doon din sa Iloilo, wala siyang authority doon sa isang benefactor nila na galing sa Palawan, kinulam. Na hindi nila alam na kinulam. Tapos, nagpunta siya ng doktor, sabi ng doktor na magpunta ka ng Maynila kasi anong tawag niyan, biopsy. So, nung magpa-deliverance sana siya sa kasama namin na seminarian, so anong sabi ng seminarian, wala po kaming authority nito, ganyan. So, anong gagawin natin? Mag-deliverance lang po tayo. Alam mo mga kapatid, pag yung Chaplet of Divine Mercy, so, nung nag-Chaplet of Divine Mercy, ano nangyari? Naglaglagan yung 5 na pako na numero 5. Biruin mo, numero 5, galing sa katawan niya, doon sa baywang niya, nagkalaglagan, tapos gumaan yung pakiramdam niya. Pagpunta niya ng Maynila, biopsy, negative yung result. Nagulat yung doktor. So, nag-work yung Panginoon, hindi lang doon sa deliverance, kasi yung deliverance, direct command yan. Nagko-command ka talaga. Ang delikado lang, kung hindi mo talaga alam, mag-direct command ka, delikado. So, ang gagawin lang po natin, walang problema ha. Hindi ako nag-aano sa'yo, hindi ko kayo pinapalayo sa deliverance. Yung lang natin is proper way how to deliverance. Yun lang, walang problema, asawa mo yan. Gamitin mo yung intercessory. Ang tanong, handa ka ba? Nakakumpisal ba yan? Ikaw, nakakumpisal ka ba? Yung buong pamilya mo, ba, united ba sa love? Hindi ba nagkawatak-watak? Yun ang purpose natin Yung deliverance, ang purpose natin is ma-unite yung pamilya, mabalik sa Diyos. Mayroong isa sa atin na ibang relihiyon, anong gagawin natin? Na yan, responsibilidad natin yan bilang isang asawa na ituro din sa kanila yung katotohanan, no? Hindi natin alam, hindi natin alam kung paano mag-work ang Diyos. Pero paggamitin lang po natin sila ng sacramentals. Kung handa ka mag-deliverance, walang problema. Pero ang consequence niyan, hindi natin alam yung retaliation. Hindi natin alam kung gano'ng kabigat, tolerable lang ba. So ang gagawin natin, yung advice ko lang is more on Chaplet of Divine Mercy, yung Rosary, kahit na nga yung doon sa ibang bansa, kapag wala silang kumpisal, ganito, nagkasala sila, hindi namin sila ina-advise na mag-deliverance. Mare-retaliate lang talaga sila. So anong ginagawa po namin? Paano namin sila? Chaplet of Divine Mercy, Rosary, gumaling po sila. So nandun lang po talaga yan sa disposition. Kasi yung deliverance, pagpapalayas ng demonyo. So, kung isa din yung sinabi mo, may lagnat, may sakit. So, dapat natin intindihin na yung sakit kasi may dalawa. Yung preternatural at saka natural illness. Hindi sa lahat ng pamamaraan gamitin natin yung deliverance.
So, i-ano din natin sila, ipa-check up natin sa doktor kasi hindi tayo mga albularyo, tsaka mabigyan siya ng tamang lunas, tamang gamot na prescribe ng doktor. Kasi hindi man tayo albularyo, di ba? So, kapag hindi siya gumaling sa gamot, so kapag na-deliverance natin, hindi natin alam, baka gumaling din siya. So, ipa-check up natin. Yun ang pinaka-importante. Back to you, Bro Angel. Meron ba itong isa pang aking babanatan ulit? Sabi dito ni Jose Atahar, sabi niya, isang tanong po uli mga bro, di daw founder si Kristo ng Catholic dahil di daw Catholic si Kristo. Ganoon din daw si San Pedro. Di Papa ng Katoliko dahil di daw naman siya Catholic. Tinanong ko si ChatGPT patungkol sa tanong na yan. Kaya, may nagtanong sa live namin. Ang tanong niya, isang tanong po ulit mga bro. Di daw founder si Kristo ng Catholic, di daw Catholic si Kristo, ganoon din daw si San Pedro, di Papa ng Katoliko dahil di daw naman siya Catholic. Fallacy ba yan? Para sabi lang kasi pag ako nagtanong kasi sabi ko agad fallacy yan. Pag di mo masagot dyan do, fallacy ka agad. O ating tanong sa ChatGPT kung fallacy ba yan. Alam mo ano ibig sabihin ng fallacy? Fallacy means invalid argument, invalid reasoning. O, anong sagot niya? Oo, may mali o fallacy sa tanong na yan. At masasabing ito ay isang uri ng anachronistic fallacy at may halong non sequitur, hindi sumusunod ang konklusyon sa premise. Una, anachronistic fallacy. Ito ay paggamit ng makabagong terminolohiya o konsepto sa sinaunang panahon kung kailan hindi pa ito formal na umiiral sa ganung anyo. Paliwanag. Totoo na hindi ginamit ni Kristo o ni San Pedro ang salitang Catholic sa unang siglo sa paraang naririnig natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi Katoliko ang simbahang tinatag ni Kristo. Di kawawa kayo. Ang Catholic sa Grego Katholikos ay nangangahulugang pangkalahatan o universal at unang ginamit sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch noong 107 AD, isang alagad ng mga apostol. Ang pagka-Catholic ng simbahan ay deskriptibo, hindi pangalan lang. Kaya kahit hindi pa ginagamit ang salitang Catholic noon, ang katangian at pagkakakilanlan ng simbahan ni Kristo ay Catholic na. Ang liwanag Catholic na. Nakita naman sa screen, di ba? Mga researchers, screenshot nyo kaagad. Ano sabi dito? Non sequitur fallacy. Ito ay kapag ang conclusion ay hindi lohika sumusunod sa premise. Paliwanag. Sinasabi na nagtatanong, hindi Catholic si Kristo kaya hindi siya founder ng Catholic Church. Pero maling lohika ito. Mali pala yan. Kung sino man ang nagtanong na yan, mali pala yan. Maling lohika ito. Dahil ang pangalan ng simbahan ay maaaring dumating pagkatapos pero hindi ito binubura. Hindi nito binubura ang pondasyong ginawa ni Kristo. Tamang paliwanag sa tanong. Si Kristo ba ang founder ng Catholic Church? Oo. Dahil siya mismo ang nagtayo ng iisang tunay na iglesia at ang mga katangian ng simbahang yon, isa, banal, katoliko, universal, at apostoliko ay nasa simbahang katoliko ngayon. Huwag niyo sabihin hindi na kayo marunong magbasa ha. Si Pedro ba ay unang papa kahit hindi siya tinawag na Catholic? Oo. Dahil ang pag-aakay niya sa buong simbahan bilang pinuno ng mga apostol, ang kanyang pagkataas sa ibang apostol, 1:21-17, Lucas 22:32, at ang primacy niya sa Acts ay mga katangian ng pagkapapa kahit hindi pa siya tinatawag na Pope noon. Konklusyon. Ang tanong ay may halong maling lohika.
at hindi pagkakaunawa sa kasaysayan. Kawawa ang nagtanong nun. Walang unawa sa kasaysayan. At pag-usbong ng wika at terminolohiya sa simbahan. Ang hindi paggamit ng salitang Catholic sa panahon ni Kristo ay hindi patunay na hindi siya ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Naiintindihan nyo? Ha? Mga MCJ, naiintindihan nyo? Hindi porket hindi mabasa ang term Catholic sa Bible na hawak nyo, it doesn't follow na hindi si Kristo ang founder ng Katoliko. Sapagkat kahit saang kasaysayan mo basahin, si Kristo talaga ang founder ng simbahang Katoliko. Tanggapin nyo man o hindi. Okay? So, huling mensahe na tayo pasalamat. Ating unahin si Brother Romer ng Manolo Bukidnon. Brother Romer. Okay, Brother Jando, unang-una, sa Diyos ang lahat ng kapurian, sumalain na, at sa lahat ng mga nanonood. Patuloy lang po tayo na magsuporta sa punto por punto. God bless us all. Good night and Ave Maria. Andito si Bro Aljan, bro. Yeah, Brother Back to you. Aljan ng Iloilo na nasa Bohol na. Ayan, so, Brother Janto, nawala na naman ako. Bakit? Kasi ang hina doon sa room ko ng ano. Hindi ko alam. Ayun mga kapatid, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta Teka. May napansin ako ah. May napansin ako sa iyo ah. Kumintab yata yung bibig mo, bro. At saka yung baba mo, kumintab yata. Nawala yung balbas, bro. Nawala yung balbas. Continue, Brother Aljan. Nag-smile na lang. Dumikit na bro. Ayan, sige, Narinig go. ako bro. Sige, go ahead. Ayun mga kapatid, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Napansin ni Brother Jando. Ang haba na kasi tinanggal natin. Ayun kapatid, again, maraming salamat. Duga sa Diyos po ang pagpupulit kadakilaan na wala tayo sa ano. Minsan na po nawala ko sa live ko dahil talagang ang hina doon ng signal sa kwarto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Siguro bibili na lang ng wire papunta doon sa kwarto. Brother Jando, ano? Mas Yun, mga maganda kapatid, lagi kong mas magandang doon tayo kumunik sa Starlink. Sige. Yun po mga kapatid, lagi pong pinapala sa atin ni Brother Angel Santos. Tayo po yung mga liping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother GD. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. At may bigyan naman yan kay Brother John Ray naman. Brother John Ray. Yes, maraming salamat pa rin Chando. So, tawag nito, papurit pasalamat mga kapatid sa Panginoong Diyos. By the way, Brother Chando, nakontak mo na si ano bro, yung Gerald? Brother Chando? Hindi nagre-reply eh. Wala palang bayag yun. Naghahamon pero hindi tinutuloy yung hamon. Hindi nagre-reply bro. Baka siguro busy lang masyado. Sige. Kaya naman, maraming salamat mga kapatid. See you tomorrow. Sino ba magta-topic bukas? Sino ba? Hindi ba si Aljan? Ay, Aljan, kung saan ka lang ngayon sa'yo? Ikaw yata bukas eh. Ha? Ako? Hindi. Mukhang May to si Aljan yun. Kaso, sinalo niya yung araw na wala ka. Kaya magkakapalitan kayong dalawa. Siya pa rin bukas. Bakit siya pa rin bukas? Hindi ko naman siya sinabi na palitan niya ako eh. Ay, hindi. Ikaw yung wala eh. Binalitan niya para may topic. Okay. So, atin naman ibigay ng mga yun kay Brother Angel Santos naman para sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhati at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. No? So, sana po ma-share po natin yung topic natin. Paalala sa atin. No? Ipagdasal po natin ang bagong Santo Papa. Hindi yung favorite natin, hindi yung dahil sa kapwa natin Pilipino, kundi yung
mismong kagustuhan ng Diyos na karapat-dapat mamuno sa kanyang iglesia. No? So, paalala po ng Ebanghelyo sa atin, no? Talagang kahit mismo sa ating mga kamag-anak, hindi tayo tatanggapin. Ngunit maraming din matutuwa talaga sa ginagawa natin dahil sasabihin, sino ba tayo? No, pero ang Diyos alam niya yung nasa puso natin. Alam niya yung talagang tinuturo natin. Alam niya kung ano yung nasa kalooban natin. Kaya tuloy-tuloy lamang po. Marami mang hindi matuwa sa atin. Paalala ng Ebanghelyo po bago matulog. Marami mang hindi matuwa sa ginagawa natin. Ang importante, natutuwa ang Diyos sa atin. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And good night, everyone. Okay, thank you. Thank you sa iyo, Brother Angel. And then, huling, ano tayo? Closing prayer na po tayo po sa gabing ito. Sa lahat ng mga nanonood. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alam na po sa inyong lahat. And bye-bye.